Pagbati po sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at dala ko rin ang pagbati ng aking iglesia na Grace Baptist Church of Los Baños pa rin. At hindi naman lingid sa marami na pagkadagdag ng Panginoon ng tatlong tagapanguna sa aming iglesia, ako ay nagpasya na mag-anunsyo ng aking retirement after almost 44 years of ministry, and I am now inactive but still considered a pastor sa Grace Baptist Church hanggang sa huling araw ng taon na ito. Kung iisipin ninyo, isa ito sa pinakamabigat na desisyon na aking ginawa sapagkat doon na ako nagsimula when I was then in my youth, and for 44 years rendered service the best I knew how with all the imperfections, at kinailangan ko magpasya upang bigyang kalayaan ang mga bagong pastor sa kanilang pangunguna. Naniniwala ako na bawat mananampalataya sa pagkakataon sa kanyang buhay ay darating sa gayong pagdidesisyon. Magdidesisyon siya ng isang bagay na maaring mabigat para sa kanya, ngunit kinakailangan niyang magpasya at ang kanyang dapat na pairalin ay ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Marami akong magagamit ng mga talata sa Biblia upang sabihin kung anong prinsipyo ang dapat na pairalin. Minabuti ko na gamitin ang isang aktwal na desisyon na ginawa ni Apostol Pablo nang may dalawang posibilidad na pwede niyang gawin, ngunit pinili niyang isa, at sa kanyang pagpili na iyon ay mabibigyan tayo ng magandang halimbawa, huwaran, kung tayo naman ang nalalagay sa gayong kalagayan na kailangan nating magpasya. Anyayan ko kayong muling buksan sa unang Korinto 16, babasahin ko lamang ang bahagi na binasa na mula talatang 5 hanggang talatang 9. Unang Korinto 16, mula 5 hanggang 9. Ako'y dadalaw sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat balak kong dumaan sa Macedonia. At marahil ako'y titigil sa inyo o maaring magpalipas ng tagginaw upang ako'y matulungan ninyo saan man ako pumunta. Ayaw kong makita kayo ngayon na dadaanan lamang, sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo kung itutulot ng Panginoon. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin, at marami ang mga kaaway. Yan ay ang pinagpalang salita ng Diyos. Sa mga salitang ito ni Pablo, maliwanag, at ito ang paniniwala ng maraming dalubhasa, na isinulat niya ang kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto habang siya noon ay nasa Efeso. At kinakailangan niyang magpasya na isang mahalagang desisyon. At tandaan natin na gumugol siya ng 3 taon sa Efeso, at sa pagitan noon ay may desisyon siyang kailangan gawin, whether to stay in Ephesus or to go to Corinth, at ang naging pagpasya niya ay ang manatili sa Efeso. May mga ganong pagkakataon na ang desisyon natin ay gawin ang isang bagay na maaring mga hulugan na manatili tayo kung saan tayo, o kaya ay tayo ay humayo doon sa isang kalagayan na hindi natin kaginhawahan, ngunit may dahilan. At ganun ang naging pasya ko nang ako'y magpasya na magretiro sa aking pagpapastor sa Los Baños. At alam kong harapin din ng marami ang ganyang pagdidesisyon. Maybe someone is already in the middle of that kind of decision making, nasa kalagitnaan ka na kailangan mong magpasya, at maraming gumugulo sa iyong kaisipan kung paano rin ginulo ng labis ang aking kaisipan kung ito na ang aking gagawin o hindi.
Dito, si Apostol Pablo ay nagbibigay sa atin ng isang huwaran kung bakit siya nagpasya na manatili sa Efeso sa kabila na may mga dahilan na siya ay pumunta sa Corinto. Ay nagdesisyon siya na manatili sa Efeso sa isang kadahilanan. At ang kadesisyon na iyon ay sa kabila ng sarili niyang pakiramdam. Dito ay may matututunan tayo at ito ang gusto kong gawing mensahe para sa bawat isa sa araw na ito. Ang lingkod ng Panginoon ay dapat mas sensitibo sa mga pagkakataon ng paglilingkod sa kanyang mga desisyon. The Lord's servant must be sensitive to opportunity for ministry in His decisions. Ang lingkod ng Panginoon ay dapat na sensitibo sa mga pagkakataon ng ministeryo o paglilingkod sa lahat niyang mga desisyon. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo dito ang kanyang desisyon ay dahilan sa meron daw maluwag na pintuan ng mabisang gawain na nagbukas para sa kanya. Ang mga salitang yan ay tumutukoy sa pagkakataon. Ilang ulit ginamit yan sa aklat ng mga gawa, inulit din yan sa aklat ng pahayag. Ito ay tumutukoy sa pagbubukas ng ebanghelyo para doon sa mga hindi pa nakaririnig at nakikita ito ni Pablo na naroon sa Efeso at ito ang isang nag-udyok sa kanya sa kanyang desisyon. Ngunit ang kanyang desisyon ay laban sa kanyang sariling damdamin sapagkat nandoon sa damdamin niya ang hangarin niyang pumunta sa Corinto at maraming kadahilanan kung bakit gusto niyang pumunta sa Corinto. Pero nakikita natin dito yung pag-uumpugan ng kagustuhan ng isang lingkod, ng isang mananampalataya, may gusto siyang gawin, ngunit pinasya niya ang isang bagay na labag man sa kanyang sariling kagustuhan at ang dahilan na ito ang kanyang ipinagpasya, ang pangunahin na nag-udyok sa kanya ay narito ang pagkakataon na maglingkod at hahamunin ng bawat isang mananampalataya sa mga panahon ng kanyang buhay. At maaaring ang may kausap ako na nasa ganyang kalagitnaan ka na ng pagdidesisyon at nagugulo ang isip mo, ito ba o ito ang aking pipiliin, at ang aking sinasabi ay ang dapat na mag-udyok sa iyo at umiral sa iyong pagpapasya ay saan ka mas may pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Now, this is not just a pastor's decision. We are not talking here of just where you can preach. Ito ay tumutukoy sa uri ng paglilingkod kung saan ka tinawag ng Diyos, kinakailangan mo isaalang-alang, saan ba ako mas makapaglilingkod sa Panginoon? At sa pagpapasya ni Apostol Pablo, makikita natin ng dalawang bagay na dalawang bagay na kinakailangan nating harapin kapag magdidesisyon tayo sa ating paglilingkod. Ang una, ito ay maaring sumalungat sa ating personal na kagustuhan. It may conflict with personal preference. At ikalawa, it must prevail despite numerous enemies. Dapat itong mangibabaw sa kabila ng maraming kaaway. Yan ang mga isinaalang-alang ni Apostol Pablo. Ang una, maaring sumalungat ito sa iyong sariling kagustuhan. It may conflict with personal preference. Makikita natin kay Apostol Pablo ang kanyang malasakit para sa Corinto, batay sa kanyang sulat sa kanila, ay maraming mga problema dito sa iglesia ng Corinto na kinakailangan niyang harapin at kinakailangan niyang bigyan sila ng pagpapatnubay. Yun ang kanyang gustong gawin. Ang napakahalaga ng mga dapat harapin. Kaya nga ang isang naging kanyang isinaalang-alang ay ayoko ng mabilisan na pagdalaw, yung madadaanan ko lamang kayo. Kung hindi gusto kong matagal na panahon na magugol ko para upang harapin ang mga problema dyan sa Corinto. Ngunit ito yung kanyang sentimiento, ito yung kanyang kagustuhan. Kung maaari lang ay agad siyang pumunta sa Corinto upang mapigil ang anumang mga problemang gumugulo sa iglesia. At kung pamilyar kayo sa kanyang sulat sa mga
taga-Korinto, alam niyo naman, ang sari-saring problema doon, talagang sakit ng ulo. Ang nandoon sa Korinto, may problema sa kanilang pagkakawatak-watak, may problema sa disiplina, may problema pati sa kanilang Lord's Supper, may problema ng doktrina tungkol sa pagkabuhay na muli, at marami pa. Sa dami ng mga problemang yon, hindi katakataka na si Pablo ay nagnanais. Ito ang kanyang kagustuhan, makarating sa Korinto upang harapin ang mga problema, subalit sa kabila ng kanyang kagustuhan, pinigil niya ito, hindi siya nagpasya ayon sa kanyang gusto, kundi may kadahilanan. At dito makikita natin na kapag ibinigay natin ang ating sarili sa paglilingkod, malimit yang masusubok sa mga pagkakataon na lumalabas sa iyong sariling kagustuhan. Lumalabag sa iyong sariling kagustuhan. It goes beyond your personal comfort zone. Yan ang pagsubok sa isang naglilingkod. Kung siguro naiwan kay Pablo ang pagpapasya, madali para sa kanyang magpasya na pumunta sa Korinto. At ito ay magiging kapakipakinabang para sa mga kapatiran ng Korinto. Ngunit gusto ni Pablo ng mas mahabang panahon. Bukod pa riyan, alam natin mula sa 2 Korinto na naghihintay siya ng report o ulat ni Titus sa magiging reaksyon ng mga mananampalataya sa Korinto sa kanyang sulat, kung sila ba ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. At sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 7:5 na maganda ang naging ulat ni Titus at ito ngayon ang magiging dahilan para tumuloy na siya sa Korinto, pero hindi pa sa panahong ito. Kung si Pablo ay nagmadaling pumunta sa Korinto, bagamat yun ang kanyang ninanais gawin, alam niyang ang kanyang pakikipagharapan sa kanila ay magiging yung tinatawag na confrontational, magiging awayan, at gusto niyang iwasan ang bagay na yon. At may mga desisyon tayong kinakailangan gawin sa usapin ng paglilingkod na talagang susubok kung tayo ay nagbibigay ng sarili natin sa paglilingkod. Ang tingin ba natin sa buhay ng mananampalataya ay buhay ng paglilingkod? At itong si Pablo, hindi lang sa ganitong pagkakataon na kinailangan niya magpasya na maaring ang hinaharap niya ay kabigatan, ang hinaharap niya ay kapigatian, subalit nagpasya siya ng bagay na ayon sa pagpapasya ng isang lingkod ng Panginoon. Nang balaan siya halimbawa na kapag siya'y pumunta sa Jerusalem, ang naghihintay sa kanya ay mga pagsubok, maaari siyang makulong, maaari din siyang patayin. Ang naging sagot niya riyan sa Gawa 20 at 24 ay hindi ko tinuturing ang aking buhay na may anumang halaga at kailangang ingatan sa aking sarili upang maglingkod sa Panginoong Hesukristo. I do not consider my life of any value nor as precious to myself. So sa Jerusalem it should be most welcome for the Apostle Paul, but Jerusalem is not welcoming Paul. Nakakita siya ng pagkakataon na maglingkod, ngunit hindi ito magiging maginhawa para sa kanya, ngunit nagpunta pa rin siya. At dito makikita natin, ang pasya niya rito ay magpunta kaysa manatili, samantalang dito sa ating binasang teksto, nagpasya siyang manatili kaysa humayo, pero parehong anumang pagpapasya, manatili o humayo, go or stay, the decision is the servant's choice. Pagpipili ng isang lingkod. Yan ang magiging pagsubok ng marami sa iyong paglilingkod. Kung ikaw ay tatawagin sa isang uring kalagayan na hindi maginhawa para sa iyo, pero doon ka makapaglilingkod. Baka may kausap ako sa inyo na
ikaw ay mananampalataya at alam mo na ang unang panawagan sa mananampalataya upang siya'y makapagpatuloy ay maging bahagi ng iglesia at magpabautismo, hindi para maligtas, kundi upang maging kasama ng mga kapwa niya iniligtas sa isang tipanan na relasyon. Ngunit marami kang iniisip, anong sasabihin ng aking pamilya, anong sasabihin ng aking mga kaibigan, anong sasabihin ng mga dati kong kasama, na ikaw ngayon ay kabilang na sa ganyang iglesia at pumapasok at gumugulo yan sa iyong isip, at ang gusto kong sabihin sa iyo ay pagsubok yan kung ikaw ay talagang nagbibigay ng iyong sarili sa paglilingkod. Kilala naman nating lahat si Manny Pacquiao, may hawak ng record as the only 8 class division champion. Kamakailan, he was inducted into the Hall of Fame. At gusto ko yung kanyang talumpati doon, isang linya na sinabi niya, I did not choose the easy fights, but those that will test my limits. At ganito ang isang tunay na lumalaban sa kanyang napiling larangan, at ikaw, kung ikaw ay mananampalataya, inilagay ka sa larangan ng paglilingkod, ang desisyon mo ay hindi doon sa madali, hindi doon sa maginhawa. Ang kinakailangan mong desisyon ay kung saan ka makapaglilingkod sa Panginoon. At ang hamon ko sa iyo ay isang katanungan. Paano ka naglilingkod sa Diyos sa labas ng iyong kaginhawaan o sa labas ng iyong sariling kagustuhan? Madaling pairali ng damdamin ng kagustuhan, ngunit hindi iyan ang pagpili at pagpasya ng isang lingkod. Maring komportable ka sa iyong paglilingkod ngayon, walang masama sa ganyan, ngunit may mga panahon na ang pagtawag ng Diyos ay nasa labas ng iyong kagustuhan, nasa labas ng iyong kaginhawaan, at yan ang hahamon sa iyo kung ikaw ay talagang maglilingkod sa Panginoon. Kung akong pinapili, ay isa lang ang aking ipagpapasya, manatili sa iglesia na aking pinaglingkuran ng mahigit na 4 na dekada. Doon ako maginhawa, doon ako kinakasangkapan, doon ako naging pastor na for so many years. Ngunit alam ko na tinatawag ako ng Panginoon sa mga huling taon ng aking buhay sa ibang uri ng paglilingkod, sa ibang uri ng pamumunga, at kinakailangan kong magpasya ng isang lingkod, hindi ng isang kung anong gusto niya. At yan ang pagpapasya ng isang sensitibo sa paglilingkod sa Diyos. Sasalungat ito sa iyong sariling kagustuhan. Ngunit kung sensitibo ka sa hangarin na maglingkod sa Panginoon, tatawagin ka sa mga pagkakataon na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Ganyan ang panawagan. Tinuring ni Martin Lloyd-Jones, probably the greatest preacher of the 20th century. Tinuring niya si Samuel Davis sa Amerika in the 19th century na the greatest preacher America had in the 19th century. Matagal siyang pastor sa kanyang iglesia, ngunit siya man ay dumating sa panahon na kailangang pumili nang tawagin siyang maging presidente ng isang seminary. Ay mabigat ang kanyang kalooban nang nagpasya siyang iwanan ng kanyang iglesia upang maglingkod sa seminary na ito, which later became Princeton Seminary. At may mga ganyang panahon, kapatid, na tatawagin kang maglingkod at maaring pinipigil mo ang iyong sarili sapagkat meron kang gusto, merong kalagayan kang maginhawa ka na, komportable ka na. Bakit kailangan pang baguhin? Ngunit ganyan ang pagpapasya ng isang lingkod. Sasalungat ito sa iyong personal na kagustuhan. Ngunit ang ikalawang bagay ay dapat itong mangibabaw sa kabila ng maraming kaaway.
It must prevail despite numerous enemy. Pinili ni Apostol Pablo ang manatili sa Efeso, samantalang mas gusto niyang pumunta sa Corinto. Bakit? Sa Efeso ba ay talagang kawili-wili yung kanyang kalagayan? Na nandun ba ang kanyang kaginhawahan? Hindi. Ang kanyang sinabi sa Efeso ay may binuksan ng Panginoon na maluwag na pintuan ng paglilingkod, at ang kasunod ay, at marami ang kaaway. There are many adversaries. Dito pinapakita na ang ginhawa ay hindi ang sukatan ng pagsunod. Ang pagsunod ay pagsunod sa Diyos, at sa Diyos mo isa sa alang-alang ang iyong pag-iingat, ngunit hindi mo isa sa alang-alang sa sarili mong pananaw ng isang bagay ay sa Panginoon, dahil ito ay ayon sa iyong gusto, ayon sa maginhawa. At ganyan ang pagkakamali ng marami, dahil ito ang gusto niya, kahit na ito ay labag sa salita ng Diyos, sasabihin niyang ito'y dahil sa Panginoon. Binabasa ko muli bilang bahagi ng aking personal meditation ang storya ng pagtugis ni Saul kay David, nung alam niya na si David ang siyang maaring pumalit sa kanya sa halip na ang kanyang anak na si Jonathan, at may mga pagkakataon na malalaman niya kung nasa ang lugar si David, at ang kanyang sasabihin ay, ibinigay ng Panginoon si David sa akin. Ginagamit niya ang pangalan ng Panginoon para gawin ang isang masamang bagay na siyang gusto niyang gawin, patayin si David, tapos ay gagamitin niya ang pangalan ng Panginoon. At maraming mga ganyang mananampalataya na dahil maginhawa, dahil ito ang gusto niya, bagamat ito ay lumalabag sa maliwanag na salita ng Diyos, sasabihin niyang ito ay ayon sa Panginoon. Maring ikaw ay nasa isang relasyon o nagkukonsidera ng isang relasyon na gusto mo, emotionally welcome to you, but maliwanag ang salita ng Diyos na huwag kang makipamatok sa isang hindi mananampalataya. Do not be unequally yoked with unbelievers. Magkakaroon ka ng pasya ngayon, susundin ko ba ang aking kagustuhan o ang maliwanag na salita ng Diyos? At diyan pinapakita na ang pagpapasya ng isang mananampalataya ay hindi susukatin ng kanyang kagustuhan at ng kanyang kaginhawaan. Susukatin ng kanyang pagsunod sa salita ng Diyos. Ano bang nangyari sa Efeso nang si Apostol Pablo ay nagministeryo doon? Mababasa niyo yan sa Gawa 19, nandoon ang account ng Ephesian ministry ni Apostol Pablo sa kanyang second missionary journey. Anong nangyari doon? Riot. At may mga kasama siyang nakulong. Ganyan ang nangyari. Agad ba siyang magpapasya? Hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Para mo sinasabi kapag may gulo, hindi kalooban ng Panginoon. At hindi totoo yan. Malimit na inilalagay ng Diyos ang kanyang lingkod sa isang kalagayang may gulo, may problema, pero doon siya sinusubok na magtiwala sa Diyos. So hindi bulag si Apostol Pablo nang siya magpasya na manatili sa Efeso. Alam niya ang mga kaaway, ngunit nakita niya ang maluwag na pintuan para sa mabisang gawain na binuksan ng Diyos. This is the keen eye of servanthood. Ito yung matalas na paningin ng paglilingkod. Hindi niya tinitingnan ang maginhawa at ang kanyang masasabing magaang na kagustuhan. Ang nakikita niya ay makapaglilingkod ako sa Diyos, lalo sa pamamagitan nito. He sees the effective work God has opened. Isipin ninyong mga nangyari nang si Apostol Pablo ay naglingkod sa Efeso. Ang pinaka-obvious, pinaka-alam natin ay may naitanim na iglesia, ang iglesia ng Efeso.
Less known, yung mas hindi alam ng marami, isa sa mga converts doon sa kanyang Ephesian ministry ay si Epaphras, at si Epaphras ay dinala ang ebanghelyo sa Colose, at sa Colose ay merong iglesia na naitanim na si Epaphras ang pinuno. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia sa Colosas, ngunit ito ay naitatag dahil sa bunga ng kanyang ministeryo dito sa Efeso. So what appeared initially as adversarial, Apostle Paul sees an opportunity. Yung tingin sa una ay mga salungat, mga palaban, ang nakita ng isang lingkod ay pagkakataon. Kaya't siya'y nanatili at tayo rin ay nakikinabang. Kaya kung ang pasya mo man ay manatili o humayo, whether to stay or to go, ang dapat na umiiral na prinsipyo ay saan ka mas makapaglilingkod. So in the decision of Paul for Ephesus, it was to stay. But Apostle Paul also had times of decision to go. Ilang taon siyang maginhawa sa Antioch nang siya'y naging mananampalataya. Ngunit minsan ang banal na espiritu'y nangusap sa liderato ng Antioch, separate for me Saul, that's Paul, and Barnabas for the mission that the Holy Spirit was opening to them. At humayo si Paul at Barnabas. Kaya naroon si Pablo, alam niya ang magdesisyon ng manatili kahit may kaaway. Alam niya ang magdesisyon na humayo kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kahit ikaw ngayon nasa kalagitnaan na maaring kailangan magdesisyon sa anumang bagay na may kinalaman sa pagsunod. Sumusunod ka ba? Hindi dahil sa ito ang nanghingibabaw mong kagustuhan, kung hindi dahil ito ang alam mong direksyon ng Diyos para sa iyo. Napakadali para sa akin ang manatili sa Los Baños at doon ay ipagpatuloy ko ang ministeryo na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ako'y humayo, anong mangyayari. Baka kung alam ko agad ay hindi na ako magdesisyon. Ngunit if anybody thinks that it was now much easier than had I stayed in LB, you are wrong. There were problems as a pastor in LB. I was not prepared for more problems and pressures and challenges in deciding to have a ministry of reformation. At ang hamon ko sa bawat isa, believe in the greater potential of your service than the opposition. Maniwala ka sa higit na kakayahan ng paglilingkod kaysa sa sumasalungat. Dahil may naitatag na iglesia sa Efeso, isipin ninyo kung anong pakinabang sa atin. What was the fruit for us? In very simple answer, the letter to the Ephesians. And imagine a New Testament without the letter to the Ephesians. Anong dami ng mga doktrina at mga talata ang ginagamit nating hinahango natin sa Efeso na napakaliwanag. Kung gusto mong sabihin na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, nandiyan ang Ephesians 2:8 and 9, sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa ating sarili, hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ang magmapuri. At dahil sa sinabing yan ni Pablo sa mga taga-Efeso, ganyan din ang masusuma nating mensahe ngayon sa sino mang nakikinig na wala pa kay Jesucristo, wala pang kaligtasan, ganyan pa rin ang mensahe ng Ebanghelyo. Huwag kang umasa sa iyong gawa, huwag kang umasa sa iyong moralidad, huwag kang umasa sa relihiyon, huwag kang umasa sa anumang mabuting asal. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng kaloob ng Diyos.
kay Hesu Kristo na dapat mong sampalatayanan, ngunit mismo ang iyong pagsampalataya ay kaloob ng Diyos. Kung gusto natin ang mga talata tungkol sa pagkasoberanong paghirang ng Diyos, andyan ang Ephesians 1:4 na bago pa itatag ang sanlibutan ay hinirang niya ang mga magiging banal at sa pag-ibig ay kanyang itinakda bago pa man ang lahat upang maging kawangis ng Panginoong Heso Kristo. Napakaraming talata, ngunit naisulat ang sulat sa mga taga-Efeso dahil sa pasya ni Pablo na manatili sa Efeso sa kabila ng maraming kaaway. Maraming mananampalataya na kalulungkot, hindi pa man sila nagsisimula ng paglilingkod, talo na, sapagkat natakot sila sa mga kaaway. Natakot sila sa mga magiging kasalungat nila. And Apostle Paul would not have known how effective the work in Ephesus would have been if he had decided to stay because of fear of adversaries. Pero dito, muli ang aking sasabihin ay, ang pagpapasya natin, dapat pagpapasya ng isang lingkod. We are not deciding out of personal preference. We are making a servant's decision. And a servant's decision ay hindi kung ano ang kanyang gusto, hindi kung anong maginhawa para sa kanya. A servant's decision is that which his master calls him to do. Ang hindi ko malimutang session na aking nadaluhan nang ako'y estudyante sa London Theological Seminary, isang guest teacher, siya ay si Joseph Chon, na missionary o mangangaral noon sa Romania noong panahon ng diktadurya ni Ceausescu. At siya raw ikinulong. Isang pagkakataon tinutukan siya ng baril. Gusto na siyang patayin at ang sagot niya doon sa nagbabanta sa kanya, if you pull the trigger, my recorded sermons would speak 1,000 times louder. Because people will ask, what kind of message is this that a man is willing to die for it? Unfortunately, we are losing much of that breed of Christians willing to suffer, even willing to die for a servant's choice. At yan ang panghamon ko sa inyo, maaaring dinadala ka ng Panginoon sa isang kalagayan na kailangan mong magpasya, napakadaling piliin ang kagustuhan. Ngunit kung mananampalataya ka, isa kang lingkod, piliin mo ang ayon sa kagustuhan ng iyong Panginoon. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na mayroon kaming huwaran kay Apostol Pablo at higit sa lahat sa aming Panginoong Heso Kristo. Siya na nasa kalagayan ng kaluwalhatian, ngunit siya ay bumaba, nagkatawang tao, naging lingkod, naging masunurin hanggang sa kamatayan, at hindi lamang kung anong kamatayan, kundi kamatayan ng krus. At mula doon, siya ay iniluklok ng Ama sa pinakamataas na kalagayan. Dakilang Diyos, maraming mga mananampalataya ang inilalagay mo sa gayong daan na may kailangan silang piliin na direksyon. At ang isa ay malimit na ayon sa kagustuhan nila, at ang isa ay ayon sa iyong kalooban, at napakadaling piliin ang sariling kagustuhan
kaysa sa iyong kalooban. Kaya't ipanariwa mo sa amin na kami ay mga lingkod, mga alipin ng Panginoong Hesukristo, mga anak ng Diyos, at sa aming pagpapasya ay dapat umiral ang iyong kalooban, at sa pagpapairal ng iyong kalooban, kinakailangan namin maging sensitibo sa mga pagkakataon ng paglilingkod. Ang desisyon na ito ay maaring sumalungat sa aming personal na kagustuhan, ngunit kailangan pa rin naming pangibabawin sa kabila ng mga kaaway at mga kasalungat. Kaya't panalangin ko na iyong pairalin ang ganitong diwa sa mga mananampalataya. Kailangan pa rin namin ng mga mananampalataya sa aming panahon na handang magdusa, handang magpakasakit para sa desisyon ng pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At ito nawa ang aming tunay na piliin, at kung paanong dahil sa pasya ni Pablo na manatili sa Efeso ay napakaraming pakinabang ang nangyari. Ay ganito rin, Panginoon, ang aming inaasahan, sapagkat mas malakas ang puwersa ng pagsunod kaysa sa puwersa ng pagsalungat. Kaya tulungan mo kami na sa iyong biyaya ay sumunod sa aming Panginoon. Mangusap ka sa mga wala pa kay Jesucristo, at naway umalingaw-ngaw sa kanila ang mensahe ni Pablo sa mga taga-Efeso na ang kaligtasan ay sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawa, upang walang sino man ang magmapuri. Sa iyo namin ibinabalik ang papuri at ang pasasalamat. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.